Ano, magano ka? Sabi mo, kilala mo si Mark Paragas? Edward Seren. Edward Ken. Gwen, si Andrea, and Ron. Hello. Hello, ang ganda. Shoutout na kasi kagabi, parang hindi. Niyakap ako patalikod. Ayan, so guys, dito tayo sa McDo. Eh, nandito na si Muhammad. Niyakap ako patalikod. Sige, ano pa? Order pa. Isa pa? Hindi, sa kapatid mo, kay Haya. Ice cream. Pero ayun ang ano, french fries. Salam sa kanya. Tuwa guys. Nandun din yung nanay at saka tatay niya, tsaka kapatid niya. Binigay ko na sa kanya yung sando. Bibigyan pa rin kita marami. Si Hammer, wala na. Wala na. Wala na si Hammer yung kumakanta. Nasa Mindanao na daw. Ikaw, ano gusto mo? Tatay pa lang. Yan lang? Yan lang? Wait, gusto mo na cold? Or gusto mo na ganito? Give na rin ako. Yan. Okay, sige lang. Ano ba yung sa akin? Ito yung sa akin. Sa mama mo. Sa'yo ito. Okay, sige, wait lang. Ba't kasi kayo kumain agad? Hindi ako kumain. Kaya lang. Kahit saan ako sabi kasi ng nanay, wag daw eh. Okay, sige. Lahat ng kapatid mo kasama mo dyan. Sa inyo. Hindi ko lang. Ilan na kayo dyan? Nasaan lang po kami dito? Anim. Anim. Take outan natin sila ng hamburger. Anim, no? Take out ito, ha? Nakawan ka niya. Yeah. Hindi niya si Akle. Yes. Namiss ka to. Namin. Okay na? Sige, okay na. Sige, upo na kayo doon. Sa Ate G, thank you sa budget. Pinakain ko na lang yung yung pamilya niya, ha? Okay guys, ito kapatid ni Muhammad. Si Haya na. Tapos si Muhammad din. Ito, may nakita kong video. May nakita kong video na nag-viral ka, ha? Nag-school ka pa. Nag-school ka pa. School ka, ha? Tuloy mo yung school mo, ha? Balik ako dito ng June, ha? Sabay ito guys, mabait. Grabe. Nagtitinda to ng, ano yan? Mga pearl? Quintas at saka bracelet. Pag nakita nyo to, bilhan nyo. Sana sabi mo sa kanila, bumulis na hello. Bumili kayo, ha? Muhammad ang pangalan niya. Tagalagala to dito sa, ano ka ba? Station 1 to 3? Station 1 to 3 ka? Ayan. Especially pag umaga at saka hapon. Binalan lang natin sila ng pagkain, kakain kami, dessert. Tapos take out ng 7 burger para sa mga kasamahan niya sa bahay. Thank you po, Ate G. A few moments later. Tatay ni Muhammad, guys. Good afternoon everyone. Salamat pala, boss idol. Ano ka ba? Okay lang. Siya grade 6 na sa next year. Kasi 11 na siya. Sana nga kita-kita pa tayo. Oh, dito na naman kayo, no? Kasi dito yung anak ko sila lahat nag-aaral. Okay. Pero may anak akong isa, ang pinakapangalan na sa Mindanao. College na. Mga Oh, nice. 2 years na tapos na yan. Dalawa to eh. Dalawa sila yung nakilala ko eh. Yeah. Wala nang isa eh. Si Amel. Amel. Umuwi na sa Mindanao. Umuwi na. Kailan pa umuwi? Tagal na. Mga 1 month ago. Arab na Arab. Kasi mag-school din sila eh. Ikaw? Ako din, nag-school din ako. Kasi mag-aaral ka ha? Oo, promise na yan sa lahat ng bisita niya eh. Ano yung pangarap mo paglaki mo? Pilot na, pilot. Pilot? Hindi masamang mangarap ha? Sinabi ako ito na ano eh, pag maayos yung grado eh. Naka-ano siya. Kamusta yung grado mo? Pangalan mo. Pero sa public nyo ito ipapasok sa ano no? Sa August. Ano kailangan nito? Uniform. Wala ang bayad uniform. Uniform at saka PE at saka yung mga notebook niya, mga pencil bag. Ano lang ang kailangan. Tapos grade 6 na. Oo. Oo, Lapit 14 na lang. Oo. Kamusta anong pinakamataas mong grado? 80 lang yan, 80. PE? Huwag ka magsinungaling, hindi siya nasa grade. PE mo, 80 lang? Kasi, lagi siya kasi ng Yan. PE, napag-excuse siya para magtinda. Kasi sa time na yung nag-aral siya, Hindi ako makalakad. Kasi nung nagkasakit si tatay mo, hindi makalakad. Titinda ka. Ay, ikaw na nagkusa magtinda. Babae kasi yung mga sunod-sunod eh. Ay, so nag-iisa siya? Lalaki? Dalawa. Siyang bunso na sa lalaki. Oo, maasahan. Masipag yan, hindi tamad. Grabe.
Kahit hindi namin pa titinda eh. Oo. Hindi talaga. Natakas yun. Tatakas siya. Para lang makatulong. Oh, pagpasok nito sa ano ha, pag kung ano kailangan niya, sabihan mo ako ha. Ako na mag-ano sa'yo ng libro mo, anong babayaran sa school ha. Yan. Kasi babalik naman ako dito ng June. Wala namang babayaran siya sa Hindi ako nang balik sa ano, mag-aral ka lang. Alam mo, tatay mo, sakit. Bakit di naman makalakad? Ano ka na naman? Bibenta ka na naman. Pero nagbibenta siya ngayon pag ano, pag bakasyon. Ngayong bakasyon, nagtitinda siya. Araw-araw. Kumusta ang benta mo? Okay naman. So ito guys, pag nakita niyo itong itsura ni Muhammad ha. Mag-hi ka, hi. Oo, puntahan mo. Ano, magano ka. Sabi mo, kilala mo si Mark Paragas. Kaya na makikilala ka kasi may nakakilala sa iyo eh. Kaya, pag mabait talaga, magsikap ka lang. Mag-aral ka mabuti. Kasi hindi habang buhay malalakas ang mga magulang mo. Kain ka mo. Kain ko na ulit. Kaya nang ano nila kay Papa niyo. Yun dapat matutunan. Pera o kagamit ka ako pag nakuha niyo. Kung hindi niyo mahanap yung may-ari, dali niyo sa pulis. Bahala sila dito. Ganun dapat. Kasi pag nakita ka, nasumbong ka, wala kang hanap buhay dito. Wala nang tiwala sa'yo. Sabi ko siya sa mga anak ko, kainin niyo yung pinagpawisan niyo. Huwag niyo kainin yung hindi sa inyo. Hindi niyo pinagpawisan, huwag niyo kunin. Kaya nasanay na sila pag nakita siya ng cellphone na iPhone. Balik. Nagpasalamat yung may mag-asawa. Napakabait lang. Oo. Ako. Hindi tira ko Parang narinig ko naman, mabait ka daw. Ha? Mabait ka? Mabait ka ba? Pagdating sa June ha, saan bang nagbibili ng mga gamit dito? Sa Robinson, Robinson, no? Pila ka ng bag. Lahat ng gamit mo sa school. Grade 6. Tapos isang taon ha, attend ako sa graduation mo ha. Oo, automatic na yun. Invite mo ako ha. Message nyo lang ako pag may kailangan sa school to. Wala namang masyadong ano dyan. Pag public kasi, no? Pag ano. PE lang naman at saka yun, di po. Ayun, mga maliliit nga binaberang kaya ano. Pag PE, pasok ka ha. Wag kang, ang PE mo, wag tinda ha. Kinakausap ko. Kaya happy ka lang. Paglaki mo niyan, maiintindihan mo rin yan. Pagiging medyo may alam ka rin, tulad di kuya mo. Oh, kumikita ka araw-araw. Hindi naman para sa amin yun, para sa iyo yun. Paglaki mo, kailangan mo yan. Malay mo, biglang mag-OFW ka pa. Oh, Seaman. Kaya gusto mong pumunta ng Manila, magtrabaho sa barko. Mas malaki pera doon. Panggastos mo. Ikaw na bahala kung ano gusto mong gawin ha. video ka. Salamat kay kuya mo. Hindi ako kailangan. Pakita mo dito, binigay ni kuya mo. Dito. O hindi naman kailangan. Kailangan yung pasensya. Ayan. Ayan, 2,000. Binigay sa anak ko. Salamat, Idol. Salamat, Idol. Labuhay po kayo. Sana marami pa kayong matulungan, sir. Thank you. Yan, may bago na ako pag-aaralin. Grade 6 na. Sa Okay ka, pasukan. pag-ihap. Ayan, say hi. Hello. Hello. Kumanta para kay kuya mo. Bigyan kita ng ano ha, teddy bear. Manika. Pag ano, Pagbalik doon ni kuya mo, yung pagbalik mga ko laruan. ha, mga laruan. Moments later. Ayan guys, so naghiwa-hiwalay na kami and finally na-meet ko rin yung mama ni Muhammad. Actually guys, palagi ko siyang hinahanap. Tapos babanggit ko siya sa inyo eh. Pag nandito tayo sa Boracay at sabi ko kailangan makita ko ulit siya. Si Muhammad, grade 6 na sa pasukan. Tapos naabot na rin natin yung mga sando sa kanya and ito pa pala guys. Hindi ko lang nasasabi sa inyo na sa Manila, meron akong first ever na pinag-aaral. Like actually, sorry. Pag-aaralin pa lang. Sa pasukan, yung kasi yung parang ano isa sa mga goal ko. Since may baby na tayo, di ba? Si Sean, parang doon ko na-feel yung grabe yung hirap ngayon. Kumusta naman yung mga batang, parang alam mo yung deserving nag-aaral pero lumalaban naman. Kaya naman pag-aralin pero parang gusto ko lang mag-extend ng help. So ayun, meron tayo isa, babae. And palaging kalaro ni Sean. Kasi nakakaawa guys. Basta nakakaawa. Wala akong sa posisyon magkwento ng buhay nila. Pero nakakaawa and I've decided na ako gagastos ng mga school needs nila, yung uniform and so on. Tapos, ayan, namitan natin si Muhammad. Wala to sa ano ko guys, wala to sa plano. Pero natuwa ko nung nakita ko agad si Muhammad. Pag deserving talaga, mapabata ka man matanda, darating yung time na may makukuha kang tulong. At darating yung time mong sumikat. Hindi naman totally sumikat, pero yung mapapansin ka. And yun, natuwa ko. Sobrang bait ni Muhammad guys. Alam niyo, kwento ko lang kasi kinukwento naman tatay niya sa akin. Bali, dumating yung time na nung nakilala natin si Muhammad dito, kaya sila nagtatrabaho. Because yung tatay niya is may sakit.
hindi makapaglakad. So parang ang nangyari, si Muhammad, parang kinukulit niya yung mama niya na trabaho para may pagkain. Tapos nahuli ko pa yun si Muhammad. Di ba, nung time na yun, sabi ko, pag maganda yung mga grades ninyo, ako bahala sa, bibigyan ko yung bonus. Bonus lang yon, yung allowance for that. Hindi naman allowance sa school, pero parang bigyan ko lang sila ng pang-merienda. Tapos, biglang, nung the next time na pumunta ako dito, nakita ko siya na nagbebenta. Sakto para may events nun sa mga school dito, parang foundation day. Sabi ko, bakit wala ka sa foundation day? Mas gugustuhin niya pa daw magbenta kaysa umattend. Kasi nga, naawa siya. At saka marami ako guys na narinig na kwento na hindi nila alam, hindi ko rin sinabi. Totoo. Grabe, sobrang bait ni Muhammad. At knowing na sa 7 magkakapatid, 2 lalaki, siya yung bunso sa lalaki, tapos may bunso pa silang babae. Grabe no, yung parang mga ganun. Sabi ko nga pag nagta-travel ka at may mga nakilala kang mga lalo na sa mga lokal, hindi mo may iwasang maging open-minded or mas maging malawak yung pag-iisip mo kasi maraming tao, maraming pamilya na iba't iba yung situation. Sabi ko nga sa kanila alam niyo ba, kahit din sa Manila, maraming mas mahirap pa sa atin. Pero lumalaban. And then, yun pa, yung mga binibenta guys ni Muhammad, pag nakita nyo siya, kung may spare pa naman kayo, pwede kayo bumili sa kanya. Sabi ng mama niya na sila pala gumagawa ng mga bracelets at saka necklace. Kaysa naman kumuha sila sa mga ganito yung nagtitinda dito. Syempre, para sa kanila yung kita, diretso. Grabe no? Basta sabi ko, mag-aral ka mabuti. Kung ano mga kailangan mo sa school, ako na bahala. Pero ang ganda nung they're being honest. Yeah, sabi naman ng nanay niya, wala masyadong gagastusin. Kundi yung mga, kung may libro man, or may projects, or may uniform, yun lang. Diba? Nakaka-touch. Hindi yung, basta alam nyo na yun. So at least may reason na tayong bumalik-balik talaga dito. Aside from Bineta, syempre blessings yun guys. We're just sharing the blessings. At saka, thank you Ate G sa bigay mo. Thank you so much. Binigay ko na lang yung budget na binigay mo sa akin sa family niya. Ha? Thank you. Ang sarap sa feeling. Ang sarap sa feeling tumulong. Sana ganito yung lahat ng Pilipino, lahat ng tao. We're kind to one another. Ha? Thank you Lord. Kasi ang daming blessings na pumapasok sa akin. Tapos itong mga tao na sa paligid natin, nakikilala natin, deserve din naman ng blessings. Yun nga lang, sobrang hirap ng buhay. Kaya tayo, since okay naman tayo, stable tayo guys, grabe yung pagka-stable natin. Kaya sobrang thank you ako sa iyo Lord. Thank you Lord for everything. And sa mga KMP natin syempre nagtitiwala sa akin, nagmamahal sa akin, nagpapaabot ng mga tulong, nagbibigay. I love you all. Thank you. So, ayun lang guys. And actually, ito na pala yung pinaka last day natin dito sa Boracay. Oo nga no, wala man lang akong maayos na intro kanina. Oo nga, sorry na. Basta Muhammad ha, pag napanood mo to, maging mabait ka lang, ngiti ka lang palagi kasi yun yung nakaka-attract ng mga tao. Kung magbenta ka man, basta make sure na magbenta ka pag wala kang pasok. Huwag kang pasaway, mag-aaral ka ng mabuti. Kasi magagamit mo yan. Tiwala ka lang. Lahat naman, magbay tiyaga. Yan nga, sabi nila, may nilaga. Okay? So guys, manonood tayo kay Sky ng alas 5. Sobrang dami tao nun. Sige, enjoy na lang natin yung last day natin. Uwi muna ako. Chill lang. Then, siguro kita-kits tayo mamaya, ha? Bye! More moments later. So guys, nandito tayo sa harap ng Mandarines. At currently, nasa 4:59 PM na. Tapos ang dami naghihintay at gusto makita sa Sky, yung mismong sayaw nila. So if ever gusto nyo makita sa Sky sa Facebook, lalagay ko dito yung Facebook account nila. Meron na sila. Sky's the limit. Maraming tao. Grabe, biglang sikat sila. Nakatuwa. Okay, wait lang natin. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again. So do what makes you happy. Follow me as we discover the world one step at a time. Kasama ang saya, pag-ibig at liwanag. We were born to shine.
Guys, may mga kaimpinatics dito. Kung kailan last day natin, buti na pa tayo. Ano pong name? Edward, sir. Edward. Edward and Duen. Duen. Oh, Duen. Nice to meet you Ayan, guys. sa wakas, naabutan All the way namin, sir. from Pasig, sir. Pasig. Wow, Yes. laking Pasig din ako. Uy! Nice to meet you here in Boracay. Enjoy Boracay. Ikaw, anong name mo? Wendy. Tama ko, sir. Nice to meet you. Ayaw niya. Iiyak siya. Dahil dyan, wait lang. Meron ako ano. Naubusan ako ng sticker. Ito na lang, tote bag. Pang ano mo lang, pang gala-gala dito. Sir, Remembrance. kanina naghahanap ka dito eh. Ito no, tumitingin siya. Oh, yan, Ano yan. yun, sakto. Yung Ayan, sige, sige, mamaya. Picture na lang tayo dito. Tara, sama ko. In 3, 2, 1. Ay. Lagi ko pa pinapanood. Nice to meet you. Ayan. Later. Hello guys. So currently it's 10:22 PM na, and to end the night, actually ang dami kong ginawa. Alos buong araw, hindi ko na napakita sa inyo iba. And ito, nakasalubong pa natin yung mga nakasama natin sa private yacht. Ayan, si Andrea and Ron. Hello. Yes. And tapos si Carlo, syempre. Si Carlo kasi, pag nandito ako, siya ang palaging buntot sa akin. Tapos pag wala naman ako, siya ang nag-update sa akin ng mga ganap dito. And siya talagang parang kapakapatid na dito. Kaya lahat ng mga followers ko nung wala ako dito, pag nakikita siya sa kanya, nakikipagkwentuhan. And yun guys, just to end the night, nandito kami sa Cafe del Sol. Nagchichill-chill na lang. And this will be my last night, last day, kumbaga, yung pinaka-vlog natin. So we'll be back here siguro by June, August, November, bahala na. I'll let you know kasi palagi naman ako nagpo-post sa aking socials ng mga upcoming trips natin kasi bala nyo magkasabay-sabay tayo. Then let me know kasi pwede ko yung ma-meet. Katulad dito, chill-chill lang kami dito. Huwag kayo mahiya kapag gusto nyo makipag-meet kasi if I have time naman, mas gusto ko rin yung nakakasalamuha ko kayo. Kasi syempre, sabi ko sa inyo, every time na nanonood kayo ng mga vlogs ko, parang gusto ko rin makita ko kayo in person. At mapasaya, hindi lang sa video. Yes, in person na rin. Kasi sobrang vibes yung lahat ng vlog niya. And then after that, sabi ko sa husband ko, gusto ko siya, ganyan-ganyan. Yan. Tapos sabi ng husband ko, i-message mo. So yun, talaga kanapalan ko yung mukha ko. Sabi ko, hi Marky. Sabi ko, ganyan-ganyan. Tapos, nagkataon, same date, kami nandito. And yeah, Tsaka, sobrang ganda. Ang sarap hindi kasama. namin akalain na ang vlogger na will spend time with us Yeah. na ordinary tao lang. So, thank you, Mark. Yeah, Thank you. Kasi, Subscribe yeah, and you know, like, Like, tapos, subscribe, share. share, yeah. Yeah. Tapos yung notification bell. Then, tama ba? Tama. Diba? Magdi-360 pa kami mamaya. Yan yung nakakalimutan ko na ngayon dito. Signature 360. Later. Later that same evening. Alright guys, so before we end this night, syempre hindi pwedeng wala yung signature natin. Let's have a 360 view in 3, 2, 1. Thank you so much guys. Thank you for your time. Always follow, subscribe, and hit your notification Oh, bell. Thank you. Saan ulit? Yeah. Thank you so much. Thank you. Sige. Thank you. See you guys soon. Kuya. Have a safe flight tomorrow, ha? Oo, you Message too. lang, ha? Tapos sa pag mag-end yung kalat mo na. Oh, yes. Kasi lagi, uy, Carla, nice. Bye-bye. Ingat, ha? The next morning. Hello guys! Unfortunately, this will be the moment na babalik na tayo ng Manila. Ito na naman yung palagi na lang na ayoko pang umuwi. Gusto kong mag-extend pero parang nandun na rin yung moment na gusto kong munang magpahinga. Like, mag-relax ha. Kasi nakakapagod talaga yung buong stays natin dito sa Boracay because of the Love Boracay. Tapos marami pa tayong na-meet. Marami pa tayong mga ganap, like mga activities, mga water activities na ginawa dito. So anyway, babalik naman tayo dito guys, don't worry. And for sure, nasabi ko na to sa isa sa mga vlog ko na we are officially full-time travel vlogger. Pero hindi ako yung tipong mag-i-stay dito sa Boracay na puro Boracay lang ha. Kasi nandun pa rin yung signature natin na dapat nag-iibang bansa tayo. And if ever dito ako mag-i-stay sa Boracay, well, may hirapan lang ako na at mapapagod because I need to book 2 flights. Kunyari, Boracay to Manila, Manila to somewhere else, yung ganon. Kaya
babalik-balik na lang ako dito every other month. And then, ang gagawin natin kasi guys, from here sa Boracay, so magka-travel tayo, DIY this time ha, wala tayong transfer. Kinukulit ako ni Kuya Daryl na mag-transfer sa kanya, susunduin niya ako, sabi ko, Kuya, wag, mabubuang ka. So hindi, kasi meron siyang ibang guest, gusto niya sa akin siya sasama, tapos yung guest na kukuha, parang irereto niya sa iba. Sabi ko, wag kuya, gusto ko ikaw. Ayan, so kaya ko naman sarili ko kasi ilang beses naman natin itong ginagawa, di ba? So magdi-DIY tayo, e-trike, going to Cagban Port, then Cagban Port, bayad tayo ng terminal fee for 150 pesos, then boat fee for 50 pesos, pa-assist na tayo sa porter kasi medyo mabigat yung luggage natin, and then pagdating natin ng Katiklan, Jellyport, so magka-tricycle lang ulit tayo going to the airport. Tapos check natin kung may bago pa sa process ng Cebu Pacific kasi nakapag-online check-in naman na tayo. Tapos nagdagdag ako ng additional 4 kilos sa luggage natin kasi medyo marami tayong iuwi. Sa mga nagbigay ng pasulubong, thank you so much sa mga na-meet natin. Thank you so much. And see you again next time, ha? So currently guys, it is 5:58 AM na. So mag-check out ako dito ng 6 AM. And by the way, dito tayo nakastay sa Mikasa Hotel ha. Tapos let me tell you na yung kanilang reception is only open from 8 AM to 6 PM. So if ever darating kayo dito ng mga umaga-umaga, so expect nyo sarado pa. And ang pinaka-check-in time talaga dito is 2 PM and the check-out ay 11 AM. For the internet, medyo nagkaroon ako ng problema dito kaya parang during my stays here sa Boracay, yung vlog natin or yung upload natin ng Hanoi and Sapa vlog, may mga tingi-tingi or like nagiging every other day kasi hindi kinakaya. So sabi ko sa sarili ko at sabi ko rin kay Carlo na pagbalik ko dito by June baka skip na natin sa Mikasa Hotel. Okay naman, mababait yung mga staff guys ha. I need internet, stable internet lang. Yun lang yung naging problema ko. And then the rest, okay sila. Tapos sige, balitaan ko lang kayo sa iba pang mga process. So sige, check out na tayo. And thank you Mikasa Hotel, thank you Boracay. Thank you rin kay Henan Regency and thank you kay Jay sa nagsama sa atin sa Henan Regency para ma-experience ko siya. Okay? So that's it. Kita-kits tayo later. Bye-bye. A little longer than a few minutes later. Okay, so guys, ito ulit yung Mikasa Hotel. Ayan. And actually, hindi ko lang nasasabi sa inyo, for the entire stay nyo dito, kukuhaan kayo ng 1,000 security deposit. Just 1,000 pesos ha. Tapos may bibigay sa inyong slip para yun yung itatago nyo and upon check out, yun yung papakita nyo. Just in case lang may mga nasira kayo sa loob or ano pa ba, may nawawala, ganyan. And then, kapag maaga yung check out ninyo, katulad ko, like mga 6 AM or last time nga nandito tayo, parang nag-check out tayo ng mga around 4 AM, let them know ahead of time or upon check-in, sabihin nyo agad kung anong oras kayo mag-check out para abangan kayo. Eh ngayon, sabi ko sa kanila, paulit-ulit, sabi ko, ate, 6 AM ha, tapos na yung may-ari ata, baka nakalimutan. So, sabi ko kasi 6 AM ako mag-check out. Nasa 6:04 na. So anyway, siguro iwan na lang natin to. Tapos picturean ko na lang. And then papa-Gcash ko na lang siguro. Kasi nandito rin sa akin yung slip. Para hindi tayo mag-ahol sa oras. Ayan, wala kasing katao-tao dito. Tapos meron din silang binibentang tubig pala. 80 pesos for 5 liters. Actually, mas mura to guys dito kaysa sa labas. Kaya dito na kayo bumili. Tapos 30 pesos lang yung 1 liter. Ayan, yung dito. Tapos picture natin. Ayan. Sige. Balitaan ko kayo mamaya habang yung lumabas eh. Hintayin natin ng mga 6:10. 6:06 naman na. Ayan, okay guys. So, bali, naghintay ako hanggang 6:10 and sakto, bumaba na si yung owner. So yun, mabait naman. Ayan, nabigay na ulit sa atin yung 1,000 pesos. So, we're good to go. Tara, biyahe tayo! Beautiful rooms and city views, pero mas mahalaga ang moments na true. Street food nights and luxury dreams. Life is brighter than it seems. Sa bawat vlog na ginagawa ko, sana may pusong natutulungan ko. Para sa mga taong naliligaw, may dahilan pa para lumaban ngayon. Smile a little
Okay, so bali nandito tayo sa Cagban Port at nagpasis na tayo sa isa sa mga porter. Dalawang luggage natin. So that's 100 pesos. And then pagdating nyo dito, syempre magbabayad tayo ng terminal fee and boat fee. Kaya bayad muna ako. Tourists. Manual muna tayo. 150. Isa lang po. Ito. So hiwalay pa rin yung counter ng terminal fee tapos boat fee sa kabila. Boat fee. Hala. Pero kasi sila parang tandem na. Boat tapos yung tricycle transfer going to the airport. Nasa 170. Boat lang kuya. 60 po yung boat addition. 60. Yan, diretso na tayo. Thank you. At 13 lang. Paano natin? Susulatan pa ata to. Sulatan ko lang to kuya. Boat. Thank you. Okay, let's go. Mabilis lang naman. Mabilis lang naman ang biyahe. Mabilis din yung process kasi wala pa masyadong tao. Pero kung gusto niyo talagang smooth, magano kayo? Boracay I-Pass. Tapos, pagdating ng Jettyport, Katiklan Jettyport, meron na rin mag-offer kung gusto niyo ng pabuhat. So, ganun ulit, 100 hanggang sa tricycle na yon. And then, check natin kung ano yung kung magkano yung tricycle going to the airport. And umalis tayo ng 6:10, nandito na tayo ng 6:29. 10 to 15 minutes lang yung bangka. Mabilis lang. 1 hour. Pwede. Ayan ang ganda ko. Hey. Hey. Yung yellow. Yan lang. Yung yellow lang. Wala naman itong laman. Okay. So, nandito tayo guys. And, nandito agad yung mga tricycle. Kontra Ganoy Pandas na yan. Ito kaya ito. Yan lang yung yellow. Akin na itong black. So, 100 pesos guys. Pagulong mo na kuya, medyo mabigat. Bilog mo na, Mark. Ito. Patong na sa abang bansa. Patong na. Dito na. Tabi na lang. Thank you. Yeah. Alright. So, pag dito kayo guys, bali 100 pesos going to the airport na. Yung biyahe naman, parang mga nasa 5 minutes lang. Kung naka-backpacker lang kayo or wala kayo masyadong gamit, pwede nyo lakarin. Mga 10 to 15 minutes din para tipid kung gusto niyo. Eh tayo, gusto natin convenience. ayaw natin pawisan pag pauwi na. Ito na ulit yung Katiklan Jettyport. Bye-bye Boracay! So guys, nandito tayo sa Katiklan Airport, sa departure syempre. And then, pakita nyo lang ulit yung inyong mga boarding pass or ticket para at least papasukin kayo. And then, ganito pala. Bali, doon kasi sa, going back sa Cagban Jettyport, may nag-offer na ng boat at saka tricycle. So, ibig sabihin, pagdating nyo dito sa Katiklan Jettyport, dire-diretso na kayo sa boat. Pero nasa 170 pesos. I-breakdown ko lang kasi kung mag-DIY kayo, 50 pesos plus 100 pesos. Tama ba? 60 pesos. Wait lang, parang hindi ko alam kung 100... Magkano na ba yung Hindi ko alam. Nakalimutan ko yung binayaran ko. Wait nga lang, check nga natin. 150. Bali, parang nasa 60 pesos na yung bangka. So, bali, ang binayaran nating terminal fee is 150.
So okay na yon, and then yung bangka is 60. Tapos kung magta-tricycle tayo ng DIY, nasa 160 pesos lang. Compared dun sa kapag kumuha kayo ng yung parang isahan na boat and tricycle, nasa 170. So may tubo sila ng 10 pesos. Ganun. Ha, kaya naman siya yung manual. So tara, pasok na tayo. Pakita natin yung ating ticket. 840. Okay, let's go. Thank you. Good morning, last and final call for boarding. Last and final call for boarding. Okay, so nandito tayo guys sa may check-in counter ng Cebu Pacific. Ayan. And last time nandito tayo, 1 hour before the flight sila nagbukas. So in fairness, open naman siya, pero ay ito, meron pa pala dito. 3 counter, which is okay na yan. And by the way, yung biyahe natin parang nasa 44 minutes lang. So 6:10 kasi tayo umalis, and currently 6:54 AM. O diba? Bilis. Pero gawin nyo ng 1 hour. Okay guys, so nandito na tayo sa boarding area, and hindi ko napansin pala kung anong boarding gate natin. So anyway guys, ito let me tell you na as of May 2026, mahigpit na si Cebu Pacific sa hand carry. So bali, winiweigh na rin tong hand carry na dating hindi. And wala kasi talaga siyang laman, because may mga nakita na ako na nagpo-post na sobrang higpit na nga daw ni Cebu Pacific. And then wala kayong kawala, kasi pagdating din dito sa may boarding area, winiweigh na rin nila na para bang nauna lang si si AirAsia ng ganung policy, rules. Pero pag 7 kilo, 7 kilo. Ang maganda lang dito, yung hand carry lang ang winiweigh. Ayan. And then yung pinaka personal item ninyo, siguro as much as possible like mga sling bag lang. Ayan. Bali, hindi na siya winiweigh. Okay? I'm not sure. Ayan, nakikita ko may Cebu Pacific pala dito. Oo nga, may weighing scale na sila. Parang feeling ko, yung sa hand carry is dahil doon sa may head cabin, di ba? Doon kasi siya nilalagay. Tapos yung mga small items like backpack na medyo hindi naman bulky sa baba ng chair. So ayun. Boarding kasi natin is 8:40 AM. And nasa 7:03 pa lang. So meron pa tayong 1.5 hours. Oh! Oo nga! Flight mo din? Oo. Yung flight 8:40? Ay, 9:25. Kayo? Ay, picture ulit. Picture ulit. Oo nga, hindi pala ako nagbablog kagabi. Ayan, dito ka. Oh, nagbablog na ako. Shout out. Shout out na kasi kagabi parang hindi. Shout out sa mga taga-Antipolo. Pwede po pa picture. Oh, sige po. Tara. Ano pa name? See ako. Picture na namin kayo. Kaya paano Sige. Okay, ikaw din. Bye-bye. Have a safe flight, ha? Okay ba? Have a safe flight. Saan ka? Sa Manila po. See you. See you around. Nag-enjoy ba sa Boracay? Kayo nga eh. Sige, kain muna kaya tayo. O nga pala, hindi pa tayo nag-breakfast, so siguro bili tayo ng pagkain. May mga cafe dito, ha? Pakita ko sa inyo. Smile a little wider, dream a little higher. Every road can heal your soul. If you just let go. Dito tayo guys sa Oliver's Coffee. Tapos umorder tayo ng Spanish latte, which is one of my favorite. Ice. Kasi medyo mainit pa dito. And for 165 pesos. Yung maliit. Tapos yung large nila is 190. Alright guys, so while waiting for our boarding time, meron pang almost 1 hour pa. Bali, umorder tayo ng Spanish latte. Ayan. Dito sa Oliver's Coffee. And katabi na lang yung pot-pots, which is natikman na natin to palagi pag nandito tayo. Wala pa kasi tayong breakfast, diba? So yun. And ang gagawin lang naman natin as usual, pag nag-call na sila for boarding, pipila lang tayo, sasakay tayo ng bus, then yung bus will take us to the plane na mismo. Kung saan nag-arrive yung plane ninyo, doon. Tapos may mga nakikita akong mga construction
Parang mga tiyata yung building. I'm not sure kung iyon yung ano, parang pinapalawak pa nila yung airport. Parang piniprepare nila for international flight. Yan, hindi ko sure ha. Pero mukhang matagal pa matatapos. So yun lang guys. And then, syempre magpa-fly na tayo going back to Manila. Tapos check natin kung may updates. Okay, so kakain lang ako guys. Masarap tong potpots, lalo na bagong luto. At saka crunchy pa siya. Flavor is sour and cream. Sour and cream or sour cream? Basta ganun, 149 pesos. Tapos may honey mustard na sauce. Hindi. Kain lang ako ha. Kita-kits later. Bye-bye Boracay. Bye-bye Boracay na. Bye-bye. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again. So do what makes you happy. Follow me as we discover the world one step at a time. Bit natin ang positivity and leave the pain behind. Alright guys, so welcome to NAIA Terminal 3 Domestic Arrival. So in fairness naman, mabilis si Cebu Pacific. Tapos, halika na tayo. So balik gagawin lang natin guys ay kukunin ang ating luggage. Tapos mag-grab tayo. Feeling ko naman walang bago dito. So ito, pababa na kami para i-claim yung mga luggage. And then magbubook ako ng grab. Tapos kailangan natin pumunta sa multi-level parking para dun yung pick up ng grab. Papadaan ako sa Skyway para mas mabilis. And currently, nasa 10:38 AM na. Siguro makakarating ako ng mga 11, sabihin natin mga 12 noon. Tapos ang check-in pa kasi is mga 2 PM. So, ayan. Tatambay-tambay muna ako. Okay, and then kita-kitsa tayo sa mismong room. Ha? If ever may mapansin ako na bago, pagbaba ko hanggang makarating ako ng multi-level parking para sa Grab, sasabihan ko kayo. Okay? So, that's it. See you guys sa Novotel, Manila, Parangita City. Bye! Dahil